Hi guys! I'm Julie and nandito ako ngayon sa Exchange Place kung saan makikita yung New York skyline. I-share ko yan sa Reels para makita niyo yung mga magagandang buildings sa New York na ang tataas nila. Lalo na yung Empire State doon. So makikita niyo yun sa Reels na i-share ko rin. So ngayon, ah, gusto ko lang din i-share kung ano ba yung mga bansa na kung saan magandang mag-work. US ba? Japan? Australia? Canada? Siguro depende yun kung ano yung mga preferences nyo. Kung kunyari rin single kayo or may family kayo, kailangan i-consider nyo kung anong bansa yung nagbibigay ng maraming parental leave or maternity leave. Kasi syempre magagamit nyo yun kung may mga anak kayo, di ba? Or syempre as parents, kailangan mo rin i-prioritize yung family mo. Mahalaga yun. And sa mga nag stand out naman doon sa parental leave and maternity leave, marami sa Europe, like Norway, ayan, malaki yung maternity leave nila, sobrang sulit. I-share ko dito. Ganyan, ganyan. As in, hanggang ganyang kadaming leave pwede nyo makuha kung magtatrabaho kayo sa Norway. Sa parental leave naman, madami din nagbibigay ng leave sa mga countries na to. So, i-consider nyo rin, pwedeng umabot ng 1 year yung leave na makuha nyo dito kasi nga, pinaprioritize nila yung mga well-being ng mga parents. And 4-day work week, syempre sobrang ganyan. Sana all 4-day work week, di ba? So, marami na nagtatry nito actually. Pero so far, yung mga companies na meron ng 4-day work week ay yung mga Belgium, Spain, nagtatry din yung iba pang countries, ongoing pa. Pero marami sa Europe yung mga 4-day work week. And I hope sana umabot din siya sa iba pang countries, kagaya ng Philippines and sa Asia pa, di ba? Kasi mahalaga rin na malay mo mas okay pala yung 4-day work week. So, ito yung mga 4-day work week. Kung gusto mo ng 4 days ka lang magtatrabaho, so sobrang saya nun, di ba? So, kung sa laki naman ng sahod, syempre sa laki ng sahod, malaki sahod sa West. Syempre sa US, malaki yan. Australia, Japan, Switzerland, and ito yung malalaki yung sahod na countries na kung gusto niyo malaking sahod, consider niyo yung mga countries na to. At syempre, check niyo kung ano bang profession yung kukunin niyo para malaman niyo kung magkano ba talaga yung rate. Usually, yung mga nakalagay sa internet, understated na siya. Mag-add na lang siguro kayo ng mga around 10 to 20% dun sa salary na makikita nyo sa internet. Consider nyo yung mga countries na yun, depende sa preference nyo. At i-check nyo lang din sa online kung paano makakuha ng work doon or yung previous video ko. Kasi helpful yun para makakuha kayo ng job sa mga countries na gusto nyo. So, yun lang. Thank you!